Magandang gabi po, mga mahal ko sa buhay noon, ngayon at magpakailanman. Magandang gabi din po, Father. O, di ba? Anong balita? Sino bang nangunguna sa survey? Ano bang nakita nung balita nung binuksan po ninyo ang inyong mga Facebook, ang inyong mga cellphones? Marami, di ba? Ang iba po dyan ay hindi ka nais-nais. Pero, i-tune in po natin dito sa isang balitang kakaiba. Hindi na luma, hindi rin bago, kundi talagang kakaibang balita. Tungkol po sa tinawag na The Mission of God. Mission Day. Dahil ngayon po ay pandaigdigang mission, linggo ng pandaigdigang mission. At ang ating tema din po ngayon ay laging may pag-asa kahit may pandemya sa patnubay tuwin ng San Judas Tadeo, patron nating sinisinta. Laging may pag-asa. Yun po ang isa sa mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, ang misyon ng Panginoon ay ang paggawa ng kabutihan. Kaya nga, sinabi sa Salmo kanina, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Sino bang hindi matutuwa? Dahil lahat ng mga gawa ng Diyos ay mga dakilang bagay. Ito halimbawa. Ang kwento po sa unang pagbasa ay kwento tungkol po sa dakilang ginawa ng Diyos ng mga remnants ng mga Israelites, bayang Israel ay kanyang tinipon. Mga tira-tirang mga Israelitas na sila nabihag po doon po sa Babylonia, tinipon ng Panginoong Diyos at sinabihan si Propeta Jeremias, sabihin mo sa kanila na sila ibabalik ko doon sa kanilang bayan. Mga bata, mga matanda, mga pilay, mga bulag, mga pingkaw, kasama na yung mga buntis at kasama yung nagpasusoso, ibabalik ko sila. At gagabayan ko sila sa kanilang paglakad upang hindi sila matisod. Di ba? Misyon ng Diyos na ibigay po sa tao ang mga dakilang bagay dahil ang Diyos, ang kanang pagmamahal ay hindi po nagbabago. Sana walang nagbago sa inyo. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya dapat tayong matutuwa. Yun naman talaga ang layunin ng ating Panginoong Diyos, na matutuwa po tayo sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga po, mga kaibigan, karugtong po doon, kaugnay po sa unang pagbasa, ang Ebanghelyo po ngayon, di ba? Ang kwento po, si Bartimeo, sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nandun naman yung kanyang mga taong sinisita, huwag kang maingay diyan. Pero mas lalo siyang sumisigaw, mas lalo siyang nilakasan ng kanang sigaw upang mapansin po siya ng ating Panginoon. May humarang sa kanya, hinahadlangan po siya. Ayaw nilang si Bartimeo ay mabahagi na ng gawang dakila ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng matao, huwag kang maingay diyan. Nakakadisturbo ka. Baka naman isa doon sa nag-ingay. Ang humarang, isa doon sa humarang. Kasi kasama-sama ng Panginoon ang mga apostol niya . Baka naman isa sa mga apostol niya ang humarang. Hindi marahil si San Judas Tadeo kasi nga tahimik siya . Yung magkapatid na Juan at Santiago, mga mga taong mga magkapatid na hindi sila, kumbaga, excited palagi yun . Di ba? Kung natandaan po ninyo, sila yung nagsabi sa Panginoon na, gusto ba ninyo, Lord, magpaulan tayo ng apoy mula sa langit dahil nga hinarangan po doon sa Samaria, di ba? Hindi po sila tinanggap. Pero malamang hindi po si San Judas Tadeo ang nagsabi po doon. Baka naman isa rin sa mga taong sumusunod sa kanya. Gawa ng Diyos ay dakila at kaniyang ipinagkaloob ang kanang mga gawaing dakila sa kanang bugtong na anak. Kaya na rinig po natin sa kwento ng Ebanghelyo ang dakilang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa isang bulag. Marahil bulag mula sa pagkabata, nagpalimos,
nakaupo sa tabi ng daan sa loob ng maraming panahon. Narinig na po niyang usap-usapan tungkol kay Jesus, pero kailan kaya mangyari yun na magkasalubong sila o makita niya o marinig niya ang boses ng Panginoong Hesus? Nagkaroon siya ng pag-asa, pero very far. Malayo yung pag-asang kaniyang kinamtan. Pero hindi po siya nawalaan. Pinanatili ng buhay ang kanyang pag-asa na someday, somehow, maligaw si Jesus dito sa lugar po namin upang mabahanginan po ako ng dakilang gawain ng Diyos na ibinigay sa kanang bugtong na anak na si Jesus. Ayun nga, lo and behold, dumating si Jesus, nagkagulo po yung mga tao. Alam niyang yun po ang pinag-usapan ng mga tao, kaya hindi po siya nahiyang sumigaw upang mapansin. Ang sigaw niya ay isang simpleng dasal. Jesus, anak ni David, babag po kayo sa akin. Napakaiksing dasal, pero galing sa puso. Mula sa kanang dibdib. Mula sa kanang puso. Hindi lamang nagmula sa kanang bibig. Kaya nga agad siyang pinansin ng ating Panginoon. Gaano man kaiksi yung kanang dasal, pinansin siya ng ating Panginoon dahil alam ng ating Panginoon na nanggaling po sa puso yung kanang dasal. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, papuntahin mo siya dito. Ang sabi ng mga tao, "Huy, maganda ka." Pinapunta ka niya. Lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Pinapunta ka niya. Biro mo naman, nung narinig na yung salitang lakasan mo ang loob mo, itinapon niya ang kanyang balabal, lumukso, at lumapit kay Jesus. Bulag yun. Hindi niya. Wala siyang pakialam kung matisod siya, pag bumagsak sa lupa, ang importante ay makalapit siya sa ating Panginoon. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus kay Bartimeo. Yun din po ang tanong ni Jesus sa atin. Anong gusto po ninyo? Diba? Anong gusto po ninyo? Gusto natin na magkaroon tayo ng isang masayang kapistahan. Gusto natin na wala po sa ating COVID infected. Ang dami nating gusto. Pero sa lahat ng mga gusto po natin, ano po yung nangunguna? Gusto ba natin na matanggap natin yung gawang dakila ng Diyos? Yun po sana ang naisin natin, ang mga gawang dakila ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi ni Jesus sa bulag, ililigtas ka sa iyong pananalig. Pinagaling ka sa iyong pananalig. Nakita ni Jesus ang pananalig ni Bartimeo. Kaya nga siya'y pinagaling. Mga kapatid, ano bang hinihingi natin sa ating Panginoon? Sa pamamagitan po ng ating mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sinabi ko kanina, marahil sa San Judas Tadeo ay isang tahimik na tao, isang tahimik na apostol ng ating Panginoon dahil wala namang masyadong record sa bagong tipan tungkol po sa kanyang buhay. Tahimik, pero kapag kumilos, ay kitang-kita po yung kanyang pagkilos. Lalong-lalo na nung sila nagpunta sa Persia, nagpunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang magandang balita ng ating Panginoon. San Judas Tadeo. Ang kanang gawa ay dakila rin dahil bilanginan po sila ng ating Panginoon ng kadakilaan, ng kapangyarihan. At mula po sa kanila, ay ibinigay din po sa atin na tayo din po sana ay makagawa ng mga dakilang bagay. Oo. Inaasahan din po na sa parte po natin makagawa po tayo ng mga dakilang bagay. For example, isa sa mga simpleng dakilang bagay, simple lang na magawa po natin ay yung
Galangin po natin ang ating kapwa. Huwag po tayong magsalita ng masama sa kapwa po natin. Bagay na talagang napakahirap magawa. Lalong-lalo na kapag nasanay po tayo. Lalong-lalo na kapag nasanay po tayo. Mga kaibigan, World Mission Sunday, ang ginagawa ng mga apostol ay sa atin po ipinagkatiwala. Nung sila ay nagpunta sa iba't ibang dako, nung sila ay nagsipunta sa iba't ibang lugar upang dalhin ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus, ay sa atin din po pinagkatiwala. Sa atin ipinagkatiwala. Simulan po natin sa pagbabahagi ng magandang balita sa ating sariling pamilya, sa ating komunidad, at sa malawakang komunidad. Maaring hindi po tayo magaling magsalita. Maaring mahiyain po tayo. Pero wala pong imposible kasi hindi po tayo ang nagsasalita. Sinabi ng ating Panginoon yun, hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu Santo ang gumagabay po sa inyo upang masabi ninyo ang dapat sabihin ninyo, ang mga magandang bagay na dapat ninyong sabihin. Mga bagay na nakakataba ng puso, mga bagay na makapagbigay inspirasyon sa ating kapwa-tao. Di ba? Sabi nga, ang document of the Second Vatican Council, Agentes Divinitus, number 2, chapter 1, ang sabi doon, the nature of the church is missionary. Likas ng simbahan ay misyonero. At sino ba ang simbahan kundi tayo? Di ba? Sa ating pagmimisyon, hindi lamang po inasahan na magsalita po tayo. Sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating pamumuhay, ang sabi nga ni Pope Paul VI, the modern man can easily follow what the teacher is doing rather than what the teacher is teaching. Now, if the modern man follow the teachers, ibig sabihin, the teacher is doing what he is teaching, what she is teaching. Kaya nga palagi natin sinasabi, action, speak louder. Mas nakapansin-pansin po yung mga ginagawa kaysa mga sinasabi, di ba po? And we should never say, follow what I do not follow what I say. Kaya nga, tayo din po ay inaasahan na tulad ni San Judas Tadeo na kahit silently, he was our silent person, silent apostle, pero nung ginawa niya ang sinabi ng ating Panginoon, ginampanan po niya. Ang sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, the moment na maibahagi po natin ang magandang minsan ng ating Panginoon, matutuwa ang puso ng nakarinig at ng tumanggap ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong maramot sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Huwag po tayong maging tamad sa pagbahagi ng salita ng Diyos dahil gusto ng ating Panginoon maging masaya ang tao. Kaya nga magandang balita ang ating ipahayag, ang ating ibahagi sa ating kapwa-tao. Pope Francis said, every Christian is a missionary. Lahat tayo. At ang misyon na ibinahagi sa atin, ibinigay po sa atin ay walang iba, kundi yun ang misyon din ng Panginoong Diyos. Na tulad ng ginawa niya sa mga Israelitas, na kanang tinipon, yung mga natira, kanang binigyan ng pag-asa, binigyan ng saya, at ginagabayan sa kanilang pagbabalik upang doon ay pagpatuloy ang kanilang pamumuhay.
ang misyon ng ating Panginoong Hesus na narinig po natin sa pangalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, dakilang saserdote na siya ay ating malapitan. Anytime malapitan natin ang ating Panginoon. Dahil noon, mayroon silang mga saserdote na sila ang gumagawa ng mga handog sa dambana. At lalong-lalo na, sila ang nanguna rin sa paggawa ng panghandog upang mapatawad ang makasalanan ng mga tao. Ngunit ngayon, ang sabi ng pangalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, nandito si Jesus na ating malapitan anytime. Siya na mismo ang magbigay sa atin, magpatawad, magbigay ng kanang patawad sa atin anytime na tayo lumalapit sa ating Panginoon. Of course, through the sacrament of confession. Gawa ng Diyos ay dakila at kaya nga dapat nating ikatutuwa ang lahat ng ginawa ng Diyos. Pero mind you, mga kaibigan, ang pagiging misyonero ay may mga, it entails hardships, it entails criticisms, at it entails rejection. Sige nga, magbahagi ka ng salita ng Diyos doon po sa grupo nga nagkukwentuhan. Ang kalang topic sa ng kwento ay sino ba? Sino ba talagang gusto mo? Yung kulay pink, kulay green, o kulay red. Tapos bigla kang magsalita doon, oy, ano ba yan? Magdala ka ng salita ng Diyos. Pagsabihan ka, ikaw naman, killjoy. Minsan lang tayo nag-usap ng ganito eh. Di ba? Rejection. Kasama po yan. Pero, kung tayo ay nabahanginan ng lakas ng ating pananampalataya o mayroon nating lakas ng pananampalataya tulad ng mga apostol, tulad ni San Judas Tadeo, ay hindi po tayo matatakot. Panahon ng pandemya, so sad. So sad dahil marami po tayong mga mahal sa buhay na nawala, na hindi po natin inaasahan. Di ba? Tulad nung nakaraang linggo, yung mga pagbasa nung nakaraang linggo. Di ba yung sa Ebanghelyo na yung mga Galileo, may mga Galileo na pinatay o may mga salitang pinatay o mga Hudyo pinatay ni ni Pilato tapos nakita nag-alay dun sa dambana, so ang dugo po nila ay kinalat. Tapos yung 8 kataong na bagsakan ng tore ng Siloe, na sabi ng ating Panginoon Diyos, sa tingin ba ninyo sila ay mas higit na makasalanan ka sa inyo? Ngayon, sa tingin ba po natin yung namatay dahil sa COVID-19, sila ay mas makasalanan kaysa atin? Huwag po tayong mag-isip ng ganyan. Huwag po tayong mag-isip ng ganyan. Ay talagang tanggapin po natin na bahagi ng buhay po natin yun eh. Wala pong talagang kaalam eh. Sino bang magkaalam na si Kuya Sisilay mangyari po sa kanya yon? I never expect that. Ang lakas niya, ang laki ng kanang katawan eh. Hindi ko po inaasahan yun. Kaya nagulat ako nung dumating yung balita. Pero, gawa ng Diyos, kasama yun sa gawa ng Diyos. No? Maaring hindi po natin ituring na dakila dahil nakakalungkot, pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ang sabi nga nila, mabuti pa sila na una sa atin, mayroong nagdadasal sa kanila. Kung tayo ang mahuli, sino pang magdasal sa atin? Di ba po? Kaya nga, may mga ginagawa din ang Diyos na nakakagulat. At kapag hindi po tayo handa, siyempre, shocking at mahirap tanggapin. At mahirap po nating masabi na dakila yon dahil unexpected. Pero, kapag
mayroon po tayong pananalig tulad ni San Judas Tadeo, mga kasamahan ng mga apostol, matatanggap po natin yun mga kaibigan, gaano man kasakit. Patnubay, si San Judas Tadeo ay ipinagkalubos sa atin upang siyang maging patnubay. At alam po natin kung gaano po kalakas ang ating patron sa ating Panginoon. Dahil magpinsan po sila. At bukod pa diyan, apostol siya ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi natin, iswerte tayo dahil nga ang patron po natin ay kasama sa mga piniling tao ng ating Panginoon. Nung nakaraang mga tao, nung darito pa po ako, medyo, hindi naman yung nasaktan ako noon, kundi ang feeling ko lang ay hindi maganda. Kasi narinig ko po sa isang parishioner na sabi niya, Father Vic, kaya lumipat po ako ng santo. Iniwanan ko sa San Judas Tadeo. Ang tagal ko nang nagdasal sa kanya. Hindi na pinagkaloob yung hinihingi ko eh. Kaya lumipat ako ng santo. Maramang ganun. Di ba? Hindi naman porke nagdasal tayo sa kanya, lumapit tayo sa kanya sa loob ng isang buwan o isang taon ay agad ibibigay ng ating Panginoon. Kung hindi diban yung pagdasal po natin, hindi katulad ni Bartimeo, paano ibigay ng ating Panginoon? Kahit na ano kalapit si San Judas Tadeo sa kanyang kay Jesus, pero hindi ibibigay yan. Kung hindi talaga totoong, hindi talaga nanggaling sa puso yung hinihingi po natin. Pero, San Judas Tadeo, di ba, tinawag po nating patron ng mga patron saint of, ano ba yon? Impossible, di ba? Patron saint of the impossible. So, wala pong imposible. Hindi po imposible na hindi ibibigay ng ating Panginoon. Wag lang po natin kalimutan yung sinabi ni San Pablo, magdasal na walang humpay. Yan po siguro ang dapat nating gawin. At bilang mga misyonero, kasama po sa buhay po natin ang pagdadasal upang ang ating mga gawain ay ang gawaing ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay magawa po natin. Hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo malakas, kundi dahil tayo ay sinubaybayan at tinulungan ng ating Panginoon. Tulad ni San Judas Tadeo, tulad ng kanamang kasamahan, bago sila magsihayo, ipinagkaloob ng Panginoong Yesus ang kapangyarihan, hindi lamang lakas ng loob, pati ang kapangyarihan upang maisagawa po nila ang misyon ng Diyos Ama na ibinigay sa kanyang anak at ibinigay naman sa mga apostol at ibinigay naman po sa atin. Mga kaibigan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos. Hindi po ako nagdududa na gawa ng Diyos ang na ako ay magkaroon po ng slot ng misa ngayon. Kaya talagang natutuwa po ako dahil sabi ko, makikita ko na naman ang mga mahal ko sa buhay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sa lunas na Deo,